ito na yung panahon na pwede na tayong lumabas, makagala-gala at makawala sa ating mga tahanan. Dahil nga sa pandemya, medyo nalimitahan ang ating paglalabas-labas ng ating tahanan. At sa aking pag-iikot, merong kumuha ng aking atensyon na parang ako'y nagkaroon ng konting interest dito sa nakita kong ito. Ito ay yan, yung clip pan na yan. Gusto ko sanang subukan at ma-testing na rin kung ano ang pwedeng na ibigay sa atin itong ganitong classic clip pan. Tara, at ako'y inyong samahan para sa ating pag-testing nitong ating clip pan. At nandito na tayo sa ating tahanan. Eto, naiuwi ko na ang isang clip pan. Actually, dalawa tong binili ko. Ito muna yung papakita natin para buuin. Ito ay nabili lang natin sa halagang 100 piso. Mukhang okay naman yung kanyang plastic. May 5 pan blade. At narito ang pinaka katawan ng ating clip pan. Sabi dito, BNK electric pan model number 08008, rating niya 230 volts AC, 60 Hz, power 11 watts, certified product safety. Sa halagang 100 piso, ito siya. Mukhang pwede naman. At ito ay gawa sa China, dinistribute dito sa Philippines. Brushless motor. At mukhang okay naman din yung pag quality ng kanyang plastic. Hindi naman siya malutong. Ito yung spring niya para kumapit. Ito yung nagsisilbing clip. Medyo matigas din. At meron din siyang butas sa may pwedeng i-hook kung sakali ilalagay sa wall. Ito yung kanyang clip, may rubber para anti-slip na rin, hindi dumulas. Yung kanyang switch, slide switch, 3 ampere rating ang kanyang switch. Okay, malutong naman. Rinig na rinig yung click sound niya. At ang kanyang plug, may barrier para hindi natin basta-basta mahawakan yung mismong conductor. Ito naman yung kanyang fan blade, ikabit natin. Medyo madali lang. Meron lock na mararamdaman pagka ipinapasok yung fan blade na di sa pinaka rotary. Diba? Rotary ba tawag dyan? Basta yung mismong kinakabitan niyang fan blade. Ramdam yung pagkakakapit. Ayan. Testing natin ito mamaya para malaman natin kung gaano to kalakas. At syempre i-compare din natin din sa mga regular na electric pan na yung ating nakasanayan, yung conventional na nakasanayan nga eh. Kaya yun. At syempre testing time na. Dito natin ikakabit yan sa ating solar power na itong ginagamit natin sa bahay. Ilalapit lang natin para hindi muna tayo gagamit na extension. At syempre isasaksak natin
gagamitan natin to ng inverter. Kasi itong clip pan na ito ay 220 volts. Gaya ng sinabi ko kanina na meron siyang 60 Hz. Makikita natin doon sa reading ng ating indicator ng solar. Buksan na yung ating testing. Okay naman. Sakto lang yung ano niya. Sakto lang yung hangin niya. Konting impormasyon lang. Yung mga ganitong klaseng appliances na gumagamit ng motor, katulad nito, electric fan. Yung unang bukas natin ito, malakas ang pasok ng kuryente niyan. Ibig sabihin, malakas yung konsumo niyan ng kuryente. Yung unang pasok. Pero hindi naman tatagal to ng mga 5 segundo. Siguro mga 3 seconds lang yan. Pag naka-revolution na yung mismong makina nito, yung motor, babalik na rin sa normal. Dito sa ating indicator, kitang-kita naman natin na stable yung ating solar production. Etong nasa baba, yan ang battery. Etong nasa taas naman, yung tinuro ko, yan naman yung panel. Yung nasa baba, battery yan. Stable yung ating solar production. Ayan, nag-14 kasi tirik na tirik yung araw ngayon. Minsan naman kasi nagkukulimlim, nagkakaroon ng ulap kaya medyo bumababa. Actually, marami pang nakakonect dito sa ating solar na ito sa ating bahay. At silipin lang ulit natin yung kanyang specs kanina. Ito rin yung pinakita ko kanina BNK electric fan model number. May rating siyang 230 volts, 60 Hz, power 11 watts. Yung product safety niya may license na QDAS 2817. At kung sakaling may idea ka kung anong ibig sabihin nitong BNK, baka pwede mo naman i-comment dyan sa baba, dyan sa comment section ng ating video na to. Salamat. Sabi ko kanina, gagamit tayo ng dalawang ganitong klaseng clip fan. Ngayon, isasabay nating paganahin gamit pa rin itong ating solar power sa bahay. Gagamitan natin ito ng isang extension wire. Kanina hindi tayo gumamit ng extension wire, nakadirekta lang tayo mismo dun sa ating power inverter. Ngayon, meron na itong extension. Yung ginamit kong extension dito, may switch din. Katulad din ng ating main switch para dun sa ating power inverter. Dahil okay na yung ating setup at nakalatag na yung ating extension, i-power on na natin yung ating inverter. Ngayon, pakiramdaman natin kung gumagana naman dahil yung blower niya umaandar. I-switch naman natin ngayon itong ating extension cord kasi may sariling switch to para magbigyan ng kuryente. Itong yung dalawang clip pan. Kita natin umaandar na yung pangalawang clip pan natin. Yan yung pangalawa. Ito yung una. Yung una nating inassemble na kulay blue. Gumagana. Doon sa ating monitoring indicator, stable naman yung ating power source. Yung nasa taas, yan yung solar panel. Yung nasa baba naman, yun yung ating battery. Kita naman natin yung linya. Talagang doon lang siya nanggaling. Doon sa ating inverter. Itong aking solar setup na ginagamit sa bahay, ito ay 12 volt system. Ibig sabihin, lahat ng gumagana rito ay 12 volts lang. At dito naka-incorporate yung aking CCTV camera, yung aking Wi-Fi router, yung aking sound system, at yung water pump para do sa aking tubig. Yung mga ilaw namin sa bahay, naka-incorporate lahat yan sa solar dahil nga 12 volt system lang to. Kung sa tipid, nakakatipid dahil 24/7 namin nagagamit. Siyempre naman, may pagkakataon din na nagbabawas din ako ng load. Hindi naman pwede sabay-sabay yun gumagana. Halimbawa, ngayong umaga, siyempre hindi mo naman kailangan ng ilaw. Bawas yun. Sa gabi naman, yung radyo, siyempre. Naka 24/7 ko rito, yung camera, saka yung Wi-Fi router.
Meron din naman akong TV na maliit na 12 volts, saka yung Digibox naman 12 volts din yun. Kaya kung susumahin mo, lahat na ng appliances na pwedeng paganahin sa 12 volts, pwedeng paganahin dito sa maliit kong setup sa bahay. Pero kung kailangan ko naman ng kuryente para sa mga AC appliances, gagamitan ko naman netong inverter. Katulad ng tinetesting natin ngayon na gumagana yan, dalawang clip pan na yan sa AC. Kaya may inverter akong pinaggagamitan. Stable yung power natin, lalong-lalo na sa umaga dahil tirik yung araw eh. Pag sa gabi naman, yung battery naman ang gagana dyan. Kung gusto mong matutunan itong ganitong solar power system, meron na akong nagawang video tungkol dito, yung basic solar and load test. Kahit papano, sure ako na magkakaroon ka ng kahit konting idea sa video na ginawa ko na yun, yung basic solar and load test. Pero hindi naman nangangahulugan na wala na akong connection dun sa distribution unit. Meron pa rin akong Meralco. Actually, meron din akong billing kada buwan. Mababa nga lang. Itong inyong nakikita, ito naman yung aking battery pack na nagpapagana ng lahat ng 12 volt system ko sa aking bahay. Isipin mo, yung battery na yan, maliit lang yan. Ito yung tinatawag na lithium ion phosphate o LiPo4. Tatandaan ko pa dati nung kinuha ko to, at may bibilhin pa ako sa mall. Pumasok ako, pero hindi ako pinapasok ng guard kasi napagkamalan nitong IED o yung improvised explosive device. May kasama pa tong mga digital na pang-display. Kaya para wala nang talo, hindi na lang pumasok ng mall. So far, maganda yung performance nitong ganitong klaseng battery. Unlike dun sa una kong ginamit na siguro mga 10 years ago, nakagamit ako ng mga car battery lang, 3SM na 12 volts din na dalawa. Pero pagka nagpa-power up na ako ng inverter, bumabagsak na yung voltahe. Hindi kayang i-sustain nung mga ordinaryong battery yung paggagamit ka na ng mga AC appliances, yung gagamitan mo na ng inverter. Sa mga DC, nakakasabay pero hindi ganun ka-efficient. Madaling malobat. Ipakita ko lang ulit yung pag-power up natin dito sa clip pan. At hindi natin naipakita kanina dun sa nauna yung paggamit natin ng switch nito. At kasi nakadirekta tayo sa extension. Ito yung switch niya. Para mamaya naman, pagkatapos nitong parte na to, ipapakita ko naman yung comparison na gagamitin naman natin yung conventional na electric pan, yung common, yung madalas nating ginagamit na electric pan. O yung siguro nakagis na nating itsura na electric pan. Ito yung ating clip pan na gumagana ngayon at stable pa rin yung power natin. At isa lang naman to doon sa nakakabit natin ngayon sa power inverter natin. Pero sabi ko nga kanina, hindi lang naman inverter ang gumagana dyan. Meron pa akong ibang mga 12 volts na appliances na nakakonekta dito sa 12 volts solar system ko na nasa bahay. Ito nga palang aking solar setup na nasa bahay ngayon. Ito ay tinatawag na off-grid setup. Ibig sabihin, independent tong aking setup na to. Solar panel
charge controller, and battery. Yun lang yung aking gamit na na sa setup na to. May tatlong klase kasi itong setup pagka sa solar. Kung magso-solar gagamit ka ng solar. May tatlong klase yan. Etong sa akin, sabi ko nga kanina, ito ay off-grid setup. Yung sumunod na setup naman, yun yung tie grid. Ibig sabihin, parang ganito, kamukha na sa akin, pero nakakonect naman sila sa distribution unit o sa Meralco. Tapos yung sumunod pang klase, yun naman yung hybrid setup. Yan na yung malakihan na setup. Kaya baka napansin nyo lang na bakit hindi ko nababanggit. Etong setup kong to ay off-grid setup. Pangmaliitan lang na setup. Gagamit tayo ng isang stand fan. Ito yung conventional na electric fan o yung madalas nating nakikitang electric fan. Ito ay may 60 wattage na power consumption at 60 Hz din. Isasaksak natin direkto dito sa ating power inverter at malalaman natin kung gaano kalakas ito mamaya. Since nakasaksak na, gamit pa rin natin yung battery. Yun lang naman ang ating gamit na battery na wala nang iba. Yung ating LiPo4 na battery. Power up natin yung ating inverter. Titik naman natin, tumunog. Pati yung blower ng inverter, naririnig natin na tumutunog, gumagana. At i-set up natin tong camera. Kailangan kita yung yung ating digital display, yung meter display, bago natin buksan tong ating electric fan. Makikita natin dito kung gaano siya kalakas na mag-drop ng voltahe. Ganun naman ang once na pinindot natin yan, makikita natin. Ayan, kita naman natin yung 13.4 kanina. Nung ini-start natin yung ventilador, naging 13.1. Yun yung tinatawag natin power drop pagka start up ng mga demotor na appliances. At medyo hapon na rin naman nung ginagawa ko tong video na to, alas 3 pasado na rin naman. Yung sikat ng araw hindi na ganun kalakas para makapagdagdag pa ng voltahe para sa baterya. Pero may hangin, mahangin sa labas. Ganito talaga sa probinsya kasi itong aking kinalalagyan ngayon. Ayan, nakita natin na halos parehas lang kung ano yung kuryente na naibibigay ng ating distribution unit o power utilities o yung Meralco. Parehas lang din nung naipoproduce ng ating solar power system na sabi ko nga kanina, off-grid system tong gamit ko, off-grid setup. Halos parehas lang kasi kita naman ninyo yung metro ko 13.1 pa rin, stable yan. At yung electric fan na nakasaksak parehas din, hindi naman bumababa humihina yung takbo ng kanyang hélice. Kaya natin, yan yung battery ko na maliit nga lang pero kayang magpatakbo ng ganito. Siguro sa susunod kung gagawa pa ako, ipapakita ko naman yung TV ko na 40 inch. Samahan ko na rin siguro ng video kayo yung amplifier para makita lang. Pero sa ngayon itong electric pan na to na matagal ko na rin itong hindi ginagamit, nakatambak lang para maipakita ko lang yung comparison ng dalawa at yun naman ang purpose.
yung ating clip fan saka itong conventional na electric fan, pinakita ko lang, ginawa ko lang ng video. So kung titignan natin saan ba tayo makakatipid, yung isa, itong conventional na electric fan na to, 60 watts. Yung pinakita ko kung kaninang clip fan, 11 watts kada isa. Kaya kung sabay silang tatakbo, so nasa 22 watts lang yon. Tapos dalawa pa yung makikinabang. Compare dito sa isang conventional na electric fan, isa lang, saka napakalakas kumonsumo. Yun lang yung pagkakaiba ng dalawa, yung ating comparison doon sa dalawa. Pero kung sa safety, kung sa safety side naman, parang hindi safe yung clip fan kasi exposed yung propeller niya, yung hélice exposed siya, pati yung kanyang switch, since nakadirekta na nakakonekta dun sa wire papuntang plug, medyo hindi ring safe yung ganon kasi nakalaylay lang yan kung sakali. Kung safety, di etong conventional na electric fan na. At sabi nga, medyo kita naman natin na mataas yung power consumption niya dahil 60 watts. Pero kung safety side ang titignan natin, mas safe yung conventional. Kung gagamitin natin yung clip fan, siguro yung mga walang maliliit na bata, mas medyo delikado talaga. Talagang delikado, lalong-lalo na sa mga batang maliliit. At hindi natin maiiwasan yan na magkaroon ng aksidente. Kung sakaling may katanungan ka tungkol sa video na ito at kung kaya ko namang sagutin, sasagutin ko yan. Ilagay mo lang yung question mo dun sa comment section. At kung nagustuhan mo naman at gusto mo lang magkomento, open na open yan. Welcome na welcome yung comment sa comment section at sasagutin natin yan. Kung nagustuhan mo, paki-like mo na rin tong video at i-share mo na rin. Sana meron kayong nakuhang impormasyon o natutunan sa video na ito at pwede nyo na rin i-share, i-like nyo na at papindot na rin yung subscribe button dyan para patuloy tayong makagawa ng mga ganitong klaseng video na makapagbahagi tayo ng konting informasyon at konting kaalaman na rin. At maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.